Diwata pares, hindi daw masarap, sabi nga nitong si Ogie Diaz. Disclaimer, ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay ginagamit para sa isang impormasyon, credits to the owners. Hello guys, usap-usapan ngayon ang panibagong episode ng Ogie Diaz Showbiz Update matapos mapag-usapan nila ang tungkol sa sikat na parisan ni Diwata na Diwata Pares Overload. Naibahagi nga nitong si Papa Ogie Diaz ang kwento ng kanyang kaibigan na kung saan nga daw ay hindi umanuswak sa panlasa ng kanyang kaibigan ang pares ni Diwata. So ibig sabihin ay hindi pasok sa panlasa ng kanyang kaibigan. Kaya naman ayon nga dito kay Papa Ogie is pwedeng hindi swak sa panlasa ng kaibigan niya, pero baka sa iba ay gusto ang lasa ng pares ni Diwata dahil iba-iba naman ang panlasa ng bawat tao. Gayunpaman guys is masaya si Ogie Diaz sa naging takbo ng buhay ngayon ni Diwata, lalo pat sobrang sikat nito ngayon at patuloy na dinudumog ang kanyang parisan. Masaya din si Ogie Diaz dahil isa si Diwata ngayon sa pwede magbigay ng magandang ehemplo sa mga miyembro ng LGBTQIA para maging inspirasyon na kahit hirap noon ay posibleng maging matagumpay sa buhay. Komento nga ni Papa Ogie, so tinanong ko yung kaibigan ko na kumain doon. Ang sabi ng friend ko, hindi raw kasundo ng kanyang panlasa kasi baka naman kasundo ng panlasa ng iba. Pero ayon kay Ogie Diaz na mas mabuti na rin na naibahagi niya ito sa social media dahil para malaman ni Diwata ang mga kaibahan or ka-improve sa kanyang negosyo. Ayon pa nga dito kay Papa Ogie Diaz, sana umano hindi lang nadadala sa hype ang negosyo ni Diwata na Diwata Pares Overload at sana'y maging tuloy-tuloy ito para mas marami pa itong matulungan lalo pat maraming nangangailangan ng trabaho ngayon. Dagdag pa nga ni Papa Ogie, pero siguro maganda sigurong sinasabi natin ito para at least aware si Diwata na pasarapin pang lalo ang kanyang pares lalo na at bonggang-bongga na siya no. Sana hindi ito hype lang, sana magtuloy-tuloy ang negosyo. At the end of the day, masarap pa rin makakita ng mga kapatid nating LGBTQ na nagiging matagumpay at hindi nagbibisyo-bisyo lang. Narito naman ang ilang komento ng ilang mga netizen na kung malapit lang yan sa parisan Diwata, kakain ako dyan sa halagang 100 pesos kompleto na. Only, may soft drinks pa, saan ka pa, panlasang Pinoy kahit anong lasa, masarap. Dapat nga daw istikman muna bago i-judge, diba? Hindi dahil hindi masarap para sa iyo ay hindi ito masarap para sa iba. Gayon din na ang masarap para sa iyo ay masarap din para sa iba. Kanya-kanya tayong panlasa at gusto. And sa totoo lang guys is hanga ako sa katapangan ni Diwata. Ang hirap mag-handle ng ganyang negosyo. Masaya na mahirap. Sana always good health nga ito nga si Diwata. Yung katawan niya at yung utak. Sana maganda yung takbo. Magiging trending kasi at napapanahon na issue kaya magiging curious ang mga tao. Nagkakaroon pa ng exposure ng mga sikat na vlogger. Lalo sumasarap. Sa tingin, samahan pa sa huli ng pinagpapala ng Panginoon dahil matyaga, nagsumikap si Diwata. Mentras inilulubog sinisiraan ng mga utak talangka. Paano pinagpapala ng Panginoon? Ayon pa nga sa isang netizen, talaga naman nagsusumikap ang tao. Tapos pag sumikat, hinihila pababa. Ogie, dapat magsuportahan, hindi yung sisiraan. Naku po, so sad talaga. At dahil nga dyan sa issue na yan guys, is sinagot naman na ni Diwata itong si Ogie Diaz tungkol sa hindi masarap na pares nga nagawa niya. Dahil nga dyan guys, is viral sa social media ang sagot nga nitong si Diwata tungkol sa naging pahayag ni Ogie matapos tanungin ng vlogger si Diwata sa kung ano ang masasabi nito tungkol sa hindi masarap ang kanyang pagkain. Ayon nga kay Diwata, wala naman umanong problema sa sinabi ni Ogie Diaz dahil ang tanging sinasabi niya sa lahat ng customer na hindi nagustuhan ang kanyang pagkain ay pwede silang maghanap ng ibang pagkain dahil marami naman umano ang mga nagtitinda ng pares sa paligid. Kasunod pa nito, sinabi rin ni Diwata na hindi umano siya namimilit sa mga taong ayaw na kumain sa kanyang parisan, ngunit nagbibigay naman siya ng opinyon na pwede naman umano mag-try ng ibang pagkain. Anyway guys, salute to Diwata, no? Hindi nga naman siya napikon dito sa ginawa ni Papa Ogie na to. And si Papa Ogie naman guys is sinabi lang niya kung ano yung sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. And tinikman naman niya yung pares ni Diwata, is halata naman dun yung nasarapan nga siya dito. So
super professional nga ito or very professional nga ito and humble person ito nga si Diwata. Totoo naman, hindi yung ugaling talangka na may umaasensong Pilipino hinihila natin pababa. Kahit anong kainan yan, resto na klas o mumurain, hindi pinipilit ang bawat tao na kumain sa mga tinda nila. Sabi nga guys, ang puno binabato talaga kapag hitik sa bunga at kung malabong sisilong sa lilim tulad din sa'yo Diwata, trending kasi kung halimbawa nasa lugmok na sitwasyon ka pa din, wala naman papansin sa'yo. Kaya ito ang moral lesson para sa lahat. Paghusayan natin ang buhay natin, magsipag at magdasal at magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Tandaan natin na mas nakakapagod ang buhay natin noong tayo'y nangangarap pa lang pero di natin makuhang mapagod nung mga time na naghahangad tayo araw-araw ng kaunting kita kahit sa anong paraan basta marangal lang. Pero ngayon dumadami na ang pera mo nga Diwata, napapabilan at dahil sa mga kumakain at tumatangkilik sa iyong nilutong pagkain para iyong gawing kabuhayan. So that's it guys, kung ano yung inyong mga reaction or kung ano yung inyong mga komento, just comment down below. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Ingat po ang lahat and God bless.